morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trop. So ngayong araw na to, turuan ko kayo kung paano mag-propagate ng mga dried sphagnum moss. Pwede nyo ring buhayin pa yung mga dried sphagnum moss nyo. Dapat lang siguraduhin nyo yung source na yon ay hindi dumaan sa heating process tulad ng pagpapakulo o kung anumang klase ng heating process na kanilang ginawa like boiling o kung anuman. So ang gagawin nyo, kukunin nyo lang yung mga heads ng mga natitira pang mga medyo green na part ng sphagnum moss. Tapos ang gagawin nyo, ihahalera nyo dito. So minsan naman kung talagang halimbawa matagal na hindi nyo na nasikaso, yung mga ganito may mga tsansa pa rin yan na mabuhay. Nga lang hindi na ganun kataas at medyo matatagalan yung proseso. Ang pwede yung gawin, ayan, pagputol-putulin nyo parang cuttings, mas galing sa live yan, may tsansa pa rin siyang mabuhay. O kaya lang mas maliit na, no? Kaya maganda yung medyo ang para sa amin, para mabilis, yung tipong ilang linggo o ilang buwan lang ang bibilangin. Ang kunin nyo yung mga heads ng mga dried sphagnum moss. Ito dried to, 2 sako pero 3 kilo lang yung kanyang weight. Talagang dried talaga. Pero ganun pa man, merong mga natirang mga konting green dun sa part na yun. Ito pala, may sample tayo. Ito pwede rin itong i-propagate. Yung ganyan, no? Walang head pero may green na kaunti. So sabihin yan, pwede mong gawing cutting siya ng moss. Tanim mo yan. So may chance pa rin tumubo yan. So ginagawa rin ng wife ko ganyan, no? Mas mabilis siyang mag-propagate ng moss. Mas matyaga. Ayan. Tapos ayun naman yung kanyang finished product. Kasi nga natin yung mga iba na mga natapos na namin. Punta tayo dun sa kabilang side. So from this, ayan, pag napuno yan, ganito na itsura niyan. Pag nadiligan nyo na, ayan, ito na, ganito na magiging itsura niya. Medyo mag-green-green na at parang sa tingin nyo, mabubuhay na talaga yan. Pero, malaki yung chance na hindi yan tumuloy na green. Magpuputi muna yan. Tapos, after ng ilang araw, magpuproduce na siya na uli ng mga green. Hindi ganun kabilis, pero makakaasa kayo na mabubuhay pa rin naman yan. So ang pangdidilig nyo dyan, rainwater or yung mga distilled or purified water, reverse osmosis water, ayan, pwede yan. Parang carnivorous plant rin yung way ng pag-aalaga nyo. Kung tatanungin nyo, anong medium yan sir? Yung lang, kaputo lang niya, ayun lang na rin naman yan. Yan natin wait lang. So walang medium yan, ayun lang yan. Karugtong yan. Kung mga heads lang pwede rin naman kahit walang medium. Ayan, pagtapos madiligan, ganyan na magiging itsura niya. Ayan, rin ba dito yan? Parang isa dito yung kagabi. Ayan. Tapos ganyan. Ito yung kagabi. Ito yung kagabi pala. Ayan, tingnan nyo, parang mas maganda yung green. So ito naman yung kaninang umaga na natapos. So, parang nandito yung akin, yung pangit Ayan nagawa ko. Tapos ito yung kamisis ko yata. Ayan. So parang ito yung akin. Anyway, parehas rin naman yung pamamaraan kung paano alagaan yung mga sphagnum moss. Kapag salansan nyo na ng ganyan, ilagay nyo siya, wag agad sa direct sun. Parang i-acclimate nyo muna. Dapat nga ito hindi ito nasa labas Wala lang kami pupwestuhan sa loob kung ipapasok agad namin to. Tsaka diniligan muna namin bago namin ipasok mamaya. So kapag siguro naisalansan ko na dun sa baba ng mga lalagyanan natin ng carnivorous plant, pakita ko sa inyo kung saan ko lalagay. So kung mapapansin nyo, nandito yung mga carnivorous plant natin. Ang pinaka-the best talaga niya sa loob para makatulong siya sa quality ng air and humidity sa loob. Pero dahil limited yung space natin,
At di ko alam kung paano natin set up. Maring isabit natin yung mga ito. Pwede siguro gawin natin yun para medyo magka-space sa ilalim. Tapos yan, ilalim natin yung mga mga sphagnum moss. Pero kung wala kayong setup naman ganitong klase, yung medyo humid, pwede naman sa lilim lang. Yan, yung mga ganyang lugar. Madumi pa yan pero mamililinisan namin yan. Diyan namin ilalagay yung mga sphagnum moss. So yun. So salamat pala dun sa bumili kanina ng mga carnivorous plant papuntang Bacoor at Camarines Norte. At ingat po kayo dyan at medyo mabagyo pa daw po ngayon. Yan, ibang lugar mabaha pa nga Catanduanes, saka ibang lugar sa Bicolandia o Bicol ganun na lang. Ayan. Tapos may nabili rin kaninang Rerodula gorgonias. Yung isa sa mga pinakamaganda yung ating inaw. So ayan, kanina may nakita rin pala akong parang assassin bug na nymph, yung maliit pa. Hindi ko alam kung talaga assassin bug kaya i-research ko muna kung assassin bug. Hindi ko na makita kung nasaan siya. Baka lumipat na ng ibang halaman o nakain na ng isda. Nahulog siya. Anyway, ganyan lang yung pagpo-propagate ng sphagnum moss. May ibang mga video na pwede kayong gawin na parang lazy method ng pagpo-propagate. Ang gagawin nyo lang, hayaan nyo lang yung ganitong mga hibla. Diligan nyo lang, tapos iwanan nyo. Kaya lang yung makukuha nyo doon, kukunti lang yung mga heads nila. So, hindi ganun karami yung pagiging green niya pagka tumubo. Hindi tulad nito, kapag tumubo to, ang daming green yan. Bawat mga heads ng moss, tutubo yung pataas. So, pwede kayo mag-harvest kapag umangat-angat na, tapos magtira kayo ng mga mga ibang green pa na area para tubuan uli siya. So, di meron kayong hindi naman sinasabing unlimited kasi it takes time rin bago mag-grow yung sphagnum moss. Ayan. So yung iba naman ang ginagawa, bini-blender or ginugupit ng maninipis, maliliit, tapos ibubudbud sa sa ibabaw ng sphagnum moss na dried. So papatubuin nila yung sphagnum moss in that way. Pwede naman din yun, diba? So yun, ganun lang. Sa wild kasi dumadami sila sa pamamagitan ng parang spore yata tawag nila doon. Kasi yung sphagnum moss nagpo-produce siya ng parang parang silya, or yung tawag doon sa yung parang tube siya, tapos may bilog sa dulo. Sa dulo noon naputok yun, tapos may lumalabas na parang alikabok, o yung ang tawag doon ayun, yung parang nandun yung seeds ng mga sphagnum moss. Kasi yun, kakalat na sa paligid. So madaling mabuhay ito sa mga highlands, pero dito sa lowlands dahil kumbaga alam mo naman kung paano alagaan, mabubuhay rin naman sila, diba? So yun, sana kahit papaano na-share ko sa inyo to. Sa totoo lang, tiyaga-tiyaga lang ako, hirap ako mag-propagate, pero dahil merong masipag na kasama, yan, napopropagate. So ganito lang naman yan. Ayan, ganyan nyo lang. Tapos dito na. Ayan, diba? Ganyan lang. Ipataas nyo ng kaunti para hindi na uhulog yung pagkakasalansan nyo, diba? Para pataas hanggat matapos nyo. Ayan, parang ngayon, ganun na. Hanggat matapos yung pataas. So ganun lang. Thank you and bye bye. Ayan, kaalis lang na nag-pick up. Thank you po dun sa dumalaw po dito at dun sa kanilang mga chikiting na ang kukulit pero cute. And so ito po yung mga natin na mga kanina, mga sphagnum moss. So marami-rami rin yung propagate natin. So obserbahan natin yan kung mabubuhay natin yung sphagnum moss na ito. Pati dun sa kabila. So nilagay namin sa area na to kasi nga shaded, arawan ng morning sunlight. Tapos may plastic. Ayan, tapos may tubig konti. Saktong-sakto na yun. Pwede nyo rin hindi lagyan ng plastic.
Pero para hindi masyadong alagain, lagyan nyo na. Kasi siyempre no, kung busy kayong tao, ganyan yung plastic para hindi natutuyuan. Actually, kung may time kayo, mas maganda na walang plastic yan para nagdi-drain yung tubig. So less yung chance na magkaroon ng algae, yung greenest parang slime. Sa iba walang problema yun, pero maganda kasi yung sphagnum moss kapag yung walang mga ganun slime, no, diba? Pero minsan talaga natin maiwasan kahit sa anong ingat natin. So yun, nabawasan yung mga BFT natin. Pero may paparating po pala akong BFT, yung Maroon Monster. Wala na pa ba tayong maroon dito? Wala pa, kasi ito Royal Red and Red Piranha. Yung paparating ay Maroon Monster, pati yung Archangel. Tapos meron din tayong Black Ferrostom na ano ko yun, basta abangan nyo na. Tapos may mga iba rin tayong mga mas malalaking halaman na paparating. Hindi siya mura, medyo makikamahalan. Tatry lang natin, no, kung may demand. Hindi ang ID ng paparating ay plaba na malaki, mas malaki kaysa sa normal. Tsaka yung LBXBB basta para siyang Candy Dreams na hindi ko maintindihan, pero ang ganda kaya inuwan na natin. Parang halaga niya nung binili ko, parang limang beses yung mahal niya kumpara dun sa ibang mga presyo niya. Kaya medyo may kamahalan, kaya isa lang yung kinuha ko nun, tig-isa. Tingnan natin kung may magkakaroon ng interest. Pero kung wala, hindi alagaan natin. Ayun naman isa sa mga dahilan nun. Ayan, madahilan para makabili ng mga bagong mga carnivorous plant. Tapos may nakabili rin kanina, alam ko may rerudula. Ay, hindi sila nakakuha ng rerudula na sila. Kasi parang nagustuhan nila yung apat na Nepenthes yung nabili. Good choice naman yun kasi nga nagumpisa pa lang sila mag-alaga. Tapos magre-rerudula ka kaagad. O kaya Andromeda. Diba? Tayo talagang kabado pa dito. Pero ayun, ngayon naman nabubuhay yung rerudula natin. Ayan. So, hindi lang buhay, ang ganda pa May parang may mga pasibol na tangkay Ayan dito lang nagkaroon ng ganyan yan. Ganun pala siya, yung rerudula. Tingnan nyo may stock siya, tapos yung stock minsan tumutuloy para maging ayun yung kanyang maging sanga. Ayan. Anyway, salamat po sa inyo pong pagtangkilik dito sa aming munting growing area. At hopefully mabuhay nyo po yung mga nabili nyo pong plants. At mag-message lang po kayo kung may katanungan po kayo. May mga isda na sa loob ng tray natin water world na siya. Ayan. Ayan. So yun lang, God bless and bye bye.